kanyang paglalakbay sa mundong nababalot ng pagsubok, tukso, at kasamaan, ay masusukat ang kanyang katatagan, kabutihan, at pananalig sa Diyos. Ito ang kwento ng isang pamilya sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Kuya, sabi ng kapitbahay, kaya daw mura ang upa dito kasi daw may multo. Naniwala ka naman. Inggit lang yun. Kasi pinuutan tayo ng upa ng may-ari dito. Dahil kaibigan siya ni Mami. Ate, totoo bang may multo dito? Wala nga eh. Diba ate? Ayan si ate! Ate naman eh! Mami, bakit? Itanong niyo dyan sa daddy niyo. Daddy, aalis ka? Kakalipad lang natin, iiwan mo na kami. Kailangan mo nang lumuwas ng daddy sa Maynila para ayusin yung mga papeles niya. Para sa susunod na buwan, makakasakay na ako uli ng barko. Eh, bakit po kailangan po kayo sumakay ng barko? Eh kasi anak, hindi na kumakasya yung kinikita ni daddy dito sa probinsya. Hindi na katulad nung dati. Nabibilang ko kayo ng laruan, ng mga damit, sapatos. Bakit hindi mo maamin sa mga anak mo totoo? Bakit hindi mo masabi sa kanila na kaya ka talaga uuwi ng Manila dahil pinauwi ka ng nanay mo? Ako ba naman, napag-usapan na natin to, hindi ba? Bakit kasi hindi mo mapaintindi sa nanay mo na may pamilya ka na? Na kailangan lumayo ka na sa kanya, alang-alang sa amin ng mga anak mo. Huwag mo na mahihain ang mami ko sa harap ng mga apo niya. Anak, huwag ka mag-alala. Sandali lang naman ako mawawala eh. Katulad din naman to nung dati, nung nasa Maynila pa tayo, hindi ba? Habang nasa barko ko, susulatan tayo, magtatawagan. Hindi ba? Pagkatapos, wala kayong kamalay-malay, susurpresahin ko na lang kayong bigla. Magkakasama na tayo ulit. Hindi ba? Daddy, babalik ka pa rin ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre naman. Promise? Mga anak ko kayo. Mahal ko kayo. Kahit na anong mangyari, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. At lalong-lalo nang hindi ko kayo pwedeng talikuran. Pangako yan.
Eyes, love, miss you. Hi. Love. You. Ate, bakit tayo lang yung walang ilaw? Yung kapitbahay naman sa labas, meron. Huwag ka na magtanong. Himik ka na lang. Mami, dumaan nga po pala yung kasera dito kanina. Naniningil na po ng bayad sa upa ng bahay. Ha? Paano nangyari yun? Ang sabi ng daddy niyo bago siya umalis, nagbigay siya ng advance para sa upa. Tagal na kasing hindi nagpapadala ng panggastos ng tatay niyo eh. Kung yung extra dun sa parlor ang aasahan natin, kakapusin na talaga tayo. Kaya po ba tayo walang kuryente? Kasi pinutulan na tayo ng ilaw. Huwag ka na magtanong. Mami? Mami, bakit po? Wala, anak. Ano lang? Okay, siguro sa pagod lang to. Kain na muna tayo, Mami. Pasensya na kayo at gulo yung naluto ko, ha? Kasi isang takal na lang yung bigas natin, eh. Ilagyan ko na lang ng maraming sabaw. Di bale bukas, magluluto ako ng dilagang baka, yung paborito nyo. Gusto nyo? Ha? Ito anak ko, baka meron kang kaklaseng gustong bumili nito. Benta mo na. Mabuti pa magdasal na tayo para makakain na tayo. Okay? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, gusto po namin magpasalamat sa kinakain namin sa araw-araw at sa mga biyayang patuloy na ibinibigay niyo sa aking pamilya. Lord, hindi niyo papabayaan ang bawat miyembro ng aming pamilya. Lord, si Ariel, patuloy niyo po siyang gagabayan. Maraming salamat po, Lord. Mami! 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 Ma! Mami! Mami, gumising ka, Mami! Mami! Mami, sigurado po ba kayo sa iniinom ng gamot? Oo, anak. Yan ang gamot ko sa baga, eh. Mami, baka naman po iba na to. Hindi kayo makabangon. Konting galaw niyo, hindi kayo makahinga. Baka dapat patingin na tayo sa ospital. Pagod lang to. Wala naman tayong perang pampa-ospital eh. Yung pinagpuntahan po ba sa cellphone? Upos na po ba yun? Pinambayad ko na sa mga utang natin. Yung natira, ginamit ko pang long distance sa daddy niyo. Nakausap niyo na po ba si daddy? Nagbawalan ng lola mo. Ginawa ko ng lahat, anak. Nakiusap ako. Nakipagtalo. Umiyak. Gusto ko lang naman malaman kung okay siya eh. Gusto kong maramdaman na nandito pa rin siya para sa atin. Miss ko na siya. Miss ko na ang daddy niyo eh. Mami! Mami, kain na po kayo. Ilagang baka po yan. Salamat po. Teka, saan niyo kinuha ang pera pambili niyan? Mami, huwag niyo na po kaming problemahin. Kumain na lang po kayo. Kayo, paano kayo? May ulam ba kayo? Opo. Masarap din po yung ulam namin. Sarap!
diba? Jingjing, Jello? Ang sarap! Pa! Oo nga, ang sarap. Bakit ba kasi hindi pa umuwi ang daddy? Di ba nangako siya sa atin? Kain na kayo, Jingjing. Yung sabaw pa, oh. O, ito, baka, oh. Ang sarap! Huwag kayong mag-alala. Bukas, susubukan tawagan si Daddy, ha? Ay, nakain ka, Jello. Tagtagang mo yung kanin mo, oh. O, baka. Wow! Hello? Hello? Nandyan po ba yung daddy ko? Hello? Sino? Daddy ko po. Sino ba yan? Ay, honey, kausapin mo nga to. Hindi ko kilala eh. Nahado daddy niya. Hello? Hello, Dad? Sorry, wrong number. O ano? Nakausap mo ba naman ng daddy mo? Hindi po siya. Maniwala kayo. Nandito sila. Nasa paligid lang sila. Nakikita mo ba? Nararamdaman mo ba ang mga matang nagmamatyag? Naririnig mo ba ang mga bulong ng alagad ni Satanas? Nararamdaman mo ba ang mga kamay ng Diablo sa iyong balikat? Sinasabi ko sa'yo, nariyan lang sila. Sindami ng mga buhangin sa dagat. Iba't ibang uri. Iba't ibang anyo. Kahit saang sulok sa mundo, hindi ka ligtas. Ang marurupok, ang mahihina, kukunin nila! Mami, huwag mo naman sayangin yung oras mo. Hindi na tayo babalikan ng daddy. Tanggapin niyo na kasi. Iniwan niya na tayo para sa ibang babae. Kung hindi lang siguro ako nagkasakit, hindi sana umabot sa ganito ang kalagayan natin. Nagawan ko sana ng paraan. Hayaan mo, anak. Pag gumaling na ako, hindi niyo na kailangan magsakripisyo ng ganito. Paano kang gagaling? Hindi nga natin alam kung anong sakit mo. Yung mga kamag-anak natin, sawang-sawa na sa kakahingi natin ng pabor. Yung mga kaklase ko ayaw na akong pautangin. At yung teacher ko, rinding-rindi na sa paliwanag ko sa pagkakating class. Anak. Anak, tiwala ka. Kanino pa? Kanino pa ako magtitiwala? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anak, pasensya na. $200, ha? Yan. Malaki na yan. Baka kulang pa yan. Kulang pa ba? Ayan, oh. Pwede yan. Akin na, tulungan na kita. Sigurado mabibenta tong sapatos mo. Ayan, ha? Okay. Sigurado, tama na yan, oh. Okay na ba? At teka,
Baka gusto mo ng tsinelas. Doon, oh. Alam mo, marami kaming tsinelas dyan. Sumama ka sa akin. Pahiramin kita ng tsinelas. Magkakasya sa'yo yun. Ayan, oh. Surprise. Di ba? At ito lahat ng sizes, oh. Mamili ka. Di ba? Maingay! Maingay ka kasi! Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! Bibigyan ko lahat ng gusto mo. Bibigyan ka ng maraming pera. Di ba? Di ba kailangan mo ng pera? Di ba kailangan mo ng pera? Di ba? Ha? Pupunta. Ha? Wala ka. Huwag ka nang pumalag. Kailangan kita magsumbong. Papatayin kita. Hanapin kita. At hindi lang yan. Ha? Papatayin ko mga kapatid mo. Huwag kang pumalag. Huwag kang pumalag. Kung totoo ka, bakit hindi kita maramdaman? Bakit mo kami pinabayaan maghirap? Di ba ilang beses ako tumawag sa'yo? Pero hindi mo ako pinansin. Katulad ka rin nila. Katulad ka rin ng daddy. Pinabayaan mo ka rin kami! Pinabayaan mo ako! Pinabayaan mo ako! Wala akong pinakita sa'yo kundi puro kabutihan. Narinig mo ba ako? Hirap na inom na ako. Hirap na ako! Hirap na ako! Tignan mo. Hindi ka ba papasok, ate? Si Jingjing ay masama pakiramdam ko. Ay, oo nga pala. Hinihingaan kami ng teacher namin ng donation para sa bagong banyo na ipapatayo sa classroom namin. Ano? Sabihin mo sa teacher mo, hindi ka nalang makikigamit ng banyo. Ha? Hindi pwede yun. Papagalitan ako. Jingjing, wala nga tayong pera eh. Sabihin mo sa teacher mo na yan, wala tayong pera. Magagalit yun eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Magnakaw ako? Pag sinabing walang pera, walang pera. Intindihan mo? Kulit mo ah. Sige na,
Jingjing ako na makikipag-usap sa teacher mo. Ate, kung galit ka, huwag mo naman sa amin ibuntun. Pare-pareho lang naman tayo nag-TPS at nahihirapan. Mami, anong ginagawa na dito? Ba't kayo lumabas ng kwarto? Anak, pinilit ko talagang bumangon. Gusto kitang makausap. Anak, ikaw ba may gawa nito? Anak, bakit? Hindi ko napigilan ng galit ko, Mami. Sino ba naman kasi hindi mabubuwisit sa buhay na ganito? Pero anak, Mami, tama na. Sasabihin niyo na naman, magiging maayos ang lahat. Sasabihin niyo na naman, magtiwala sa Diyos. Na magtiis lang ng konti. Mami, hanggang doon na lang ba yung magagawa niyo? Hanggang doon na lang ba yung kaya niyong ibigay sa aming mga anak niyo? Gusto kong maniwala. Mami, pinilit kong lokohin yung sarili ko. Kaya sa tuwing imumulat ko yung mga mata ko, nagigising ako sa katotohanan wala tayong makain. Na nagugutom kami magkakapatid, na hindi kayo gumaling-galing dyan sa sakit niyo. anak, kung masakit sa inyo ang mga nangyayari, higit na mas masakit sa akin bilang ina niyo na napapanood ko kayong nahihirapan. Kaya lang kailangan kong tiisin ang lahat eh. Kasi wala akong magawa. Wala. Mami, ito na po yung gamot niyo. Alam ko po galit kayo sa akin, pero kailangan niyo po ito, Mami. Baka magkasakit na naman kayo. Mami, sorry na po sa mga nasabi ko. Hindi ko po sinasadya. Nabigla lang po ako. Sige pa, kung ayaw na akong makaharap, iwan ko na lang po yung mga gamot na dito. Inumin niyo na lang po pag alis ko. Mami, saan kayo galing? Sa banyo. Bakit anak?
Nandito siya. Babae. Galit. Babae? Matagal na niyang iniwan ang lupa. Patay na siya? Nagpakamatay. Dati silang nangungupahan ng pamilya niya. Dito sa bahay na ito. Bago sila nagkahiwa-hiwalay. Anong kailangan niya? Bakit ang anak ko ang ginugulo niya? Hindi ko alam. Hindi natin malalaman ang kanyang tunay na intensyon. Pero ang sigurado ako, galit siya. Yun ang nakikita kong emosyon sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Ito ang magtataboy sa kanya. Sigurado po ba kayo makakatulong sa akin to? Pero mas makabubuting lumayo ka na muna sa bahay na ito. Sabi na sa'yo, kuya eh. Totoo yung sinabi ng kapitbahay na may multo dito. Mami, lilipat na ba tayo? Basta may makita tayong malilipatan. Umalis na tayo agad dito, anak. Mami, hindi tayo makakalis nang hindi pa nakakabayad ng utang sa upa ng bahay. Wala rin naman tayong perang pambabayad sa upa ng bahay na lilipatan natin. Wala tayong titiran kundi sa kalsada. Daddy! 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 Mami, dito na si Daddy! Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ko, pero magmula nang umalis ako dito, wala naman akong planong iwan kayo. Pero habang nasa Maynila ako, habang malayo ako sa pamilya ko, inaamin ko nang hina ako. Oo, nagkamali ako. Pero wala naman akong planong talikuran ng pamilya ko. Paniwalaan mo sana ako. Kung hindi mo ako mapapatawad, naiintindihan ko yun. Handa akong pagtrabahuhan yon, unti-unti. Kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, gusto ko sanang makapagsimula tayo ulit. Gusto na namin umalis dito. Hindi maganda ang mga alaala ng bahay nito. Kung gusto mo magsimula tayo ulit, tulungan mo kami. Ngayon ka namin kailangan ng mga anak ko. Mami, anong ginagawa niyo? Kinalimutan niyo na ba yung ginawa na sa atin? Kinalimutan niya tayo. Pinabayaan na tayong magutom.
Tinalikuran ka niya dahil sa babae niya. Nabuhay kami nang wala kang alaman. Anak, dati mo pa rin siya. Sherry, ang dati mo pa rin siya. Wala akong daddy. Tumigil ka na, anak. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Hindi siya alis sa bahay na to. Hindi! Anak! Anak! Ate, sali ka sa amin. Maglalaro kami nila, Daddy. Kayo, ha? Kumakampi na kayo ngayon sa kanya. Bale, wala na yung ginawa niya sa atin, ha? Kinalimutan nilang lahat ng paghihirap natin dahil sa kanya? Ano ba problema mo, ate? Tapos na yung paghihirap na sinasabi mo. Andito na nga si Daddy, di ba? Oo nga, tsaka nag-sorry na siya sa atin. Kung ayaw mo siyang batiin, bahala ka. Daddy! Daddy! Ano yan, Daddy? Sarap! Tinan mo, Gigi. Tinan mo, Gigi. Anak, nasabi na sa akin ng mami mo yung tungkol dun sa babaeng gumagambala sa'yo dito sa bahay. Ano bang pakailan mo sa akin? Kailan ka pa tinubuan ng malasakit para sa akin? Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din luluwas ako. Gahanap ako ng mahihiraman para makalipat na tayo ng bahay. Ilalayo ko na kayo dito. Pinapangako ko yan. Umalis ka agad. Gusto mo at huwag ka nang bumalik. Di na ako maniniwala sa'yo. Ang sabi mo, hindi mo kami iiwan. Ang sabi mo, hindi mo kami mababayaan. Hindi mo kami tatalikuran. Pero tinungaling ka. Tinungaling ka! Ate, chika na lang na ako. Anak! Hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Anak, nabanggit sa akin ng daddy mo ang pag-uusap niyo kanina. Huwag mo naman sanang... Huwag din na kasing subukan ayusin pa ang mga bagay na yan. Hindi nyo na may babalik sa dati ang lahat. Cheryl, ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Yung asawa niyo yung sisihin nyo. Siya yung dahilan kung bakit ako nagkaganito. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Tatay mo pa rin siya. Anak, kung ang Diyos marunong magpatawad, bakit ikaw hindi mo magawa? Hindi totoo yan. Hindi totoo may Diyos. Walang Diyos!
Ate, ang init mo. Ate, lalaglag ka. Ate! Ate! Jello? Bakit? Ate Cheryl, totoo ba yung sinabi ni Kuya Jello na umikot daw yung mata mo kagabi? Kasi tinanggal mo to eh. Dapat isuot mo to. Iwanan mo na ako, Jingjing. Ate! Ate! Tinatakot mo na naman ako eh. Nasaan ka ba? Sabi nang iwanan mo na ako eh. Ate! Yan ka na naman eh. Asan ka ba? Hello? Ate, ko ba yan? Hello? Cheryl, anak. Bakit ka umiiyak? Ano bang problema? Ikaw ang problema. Huwag ka nang umuwi sa pamilya mo. Cheryl! Cheryl! Saan? Ha? Ate! Cheryl! Hello? Cheryl? Cheryl! Hindi ka na namin kailangan. Iwanan mo na kami. Ate! Ate! Ay, ganda. Malis ka dyan. Ayaw mo masaktan. Pinabalaan kita. Umalis ka dyan! Ikaw lumayas! Iwan mo ang katawan ng batang yan! Wala kang magagawa kung ayaw ko. Hindi mo ako kaya. Huwag mo akong sakutin! Hindi mo ako kilala! Manong, anong nangyayari? Manong! Hindi ko na ito kaya! Kung ano man ang sumasanib sa kanya, hindi na niya yung dating espiritu! Iba ito! Iba! Manong, tulungan mo, Mas anak matindi ko! ang kanyang kapangyarihan! Mas malakas ang kanyang kasamaan! Hindi ko na tulungan mo! Parang walang awa! Mami, tulungan mo ako. Nahihirapan na ako. Nauuhaw ako. Cheryl? Ikaw ba yan, anak? Mami, talagan mo ako, please.
Anak, sorry. Anak, sorry, hindi pwede. Tumawag na ang kapatid mo ng pare. Ha? Mami, kalagan mo na ako, please. Anak, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan eh. Hindi mo alam kung sasabihin mo? Ako ang gumawa ng lahat ng paraan para mabuhay tayo. Hindi mahina ka? Wala kang kwenta. Pareho kayong mag-asawa, mga walang kwenta. Hindi mo natulungan ang mga anak mo? Kahit minsan, hindi mo natulungan ang anak mo? Tulungan mo ako! Mami! Mami, tulungan mo ako! Magtiwala ka, anak. Maniwala ka sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Subuhan yung loob, anak. Tumawag tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Demonyo ka! Bayan mo anak ko! Sugat na tatanggapin ang anak mo. Kasalanan mo. Lahat ng magsarap sa gulo na may bumuhay. Dahil mo. Ikaw ang demonyo ng anak mo. Anak ninyo. Subalit hindi ako bihasa sa eksorsismo. Iilan lang ang paring may kakayahan sa gawain ito. Maaari akong bumalik sa simbahan. Hihingi ako ng tulong sa mga mas may kakayahan doon. Panginoon, pagpari mo ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Ako po may kasalanan sa inyo. Huwag niyo po parusahan ang anak ko. Panginoon, turo po ninyo sa akin kung anong dapat kong gawin. Gagawin ko po ang lahat. Ibibigay ko po ang lahat. Kapalit po ng buhay ng anak ko. Anak. Anak, alam ko naririnig mo ako. Alam ko rin na galit ka sa akin. Pero nakikiusap ako sa'yo. Pakinggan mo sana ako.
Anak, lumaban ka. Lumaban ka, huwag mo hayaang kunin ka niya. Anak, mahal na mahal ka namin ng mami mo. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Pakinggan mo ako. Dati, tulungan mo ako. Anak, tawarin mo ko. Mahal na mahal kita, anak. Hindi kita iiwan. Pinapangako ko sa'yo yan. Talagang mo ako. Ano mo na ako sa hospital? Hirap na ako.
ibalik ang kanyang pananalig sa Diyos. Natapos din ang madilim na yugto sa buhay ng aming pamilya. Umalis kami sa bahay na iyon at sama-sama kaming nagsimula ng panibagong buhay. Ang karanasang iyon ang nagsilbing alaala sa amin para lalong pagtibayin ang aming samahan bilang isang pamilya. Sa ngayon, naniniwala akong hindi na mauulit ang pangyayaring iyon dahil buo na kaming muli at hindi na kailanman masisira ng mga pagsubok at kasamaan. Gumagalang, Jello. Maraming hugis at mukha ang kasamaan na sumusubok sa kabutihan ng tao. Sa oras na tayo ay mawalan ng pag-asa at mapuno ng galit, para na rin nating binuksan ang ating mga sarili sa mga nilalang ng kadiliman na naghihintay lamang ng pagkakataong tayo'y malumbig. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya. Hi mga kanans, please paki-subscribe po sa aking YouTube channel para maging updated sa aking mga latest video. Maraming salamat po. Please don't forget to like, subscribe, and comment, and share. Magandang araw po.